Mahal na Pangulong Benigno Aquino, sa ngalan ng lahat ng mga Cebuano, isang taus-pusong pasasalamat sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng Cebu sa pagsasabuhay ng diwa ng People Power. Bago magtapos ang umagang ito, gusto naming marinig ang sigaw ng Cebuano. Pinoy, mabuhay ka! Pinoy, mabuhay ka! Mabuhay! Ang sarap-sarap maging Pilipino, ang sarap-sarap maging Cebuano. Bilang pagtatapos ng ating makasaysayang pagdiriwang ngayong araw, sabay-sabay nating awitin ang bayan ko. ng bayan katuwang ang RTVM IBC 13 at ang Radyo ng Bayan ng ika-28 anibersaryo ng People Power Revolution na kasalukuyan pong ginaganap dito sa Cebu. Atin pong napanood ang programa ngayong araw kung saan nagtapos po ito sa pagpapalipad nga ng balloons, yellow balloons. Alam po natin na yellow ang simbolo ng dating Pangulong Cory Aquino at simbolo rin ng pakikipaglaban ng Pilipino laban sa diktadorya ng rehimeng Marcos. Sa kanyang talumpati, binigyang halaga ng Pangulo ang naging significance ng pagdiriwang ng anibersaryo ng People Power dito po sa Cebu. At ginunita niya rin yung kahalagahan na ipaalam sa kabataan yung diwa ng EDSA. At para sa Pangulo, ang diwa ng EDSA ay pagmamahal,
pagmamahal sa kapwa Pilipino, pagmamahal sa bayan. Mapa noong 86 man na pagmamahal na nag-udyok sa mga Pilipino na labanan ang rehimeng Marcos. Ang pagmamahal na yan na siyang diwa ng EDSA ang nag-uudyok sa bawat isa sa atin na tumulong sa ating kapwa na nasalanta ng mga kalamidad na naranasan ng ating bansa. Dito natin makikita na kung pagmamahal pala ang mensahe, ang diwa ng EDSA, hindi lamang ito pagrarally, hindi pagpunta sa kalsada, hindi pagpoprotesta. Ang EDSA po ay yung pagbibigay ng pagmamahal, mabuting kalooban, kapatiran para sa kapwa Pilipino, at hindi yung papairalin yung kasakiman. Kasi nga ang people power, maaari din itong gamitin para sa kasakiman, no? At yun ang dapat nating bantayan at iwasan, no? At nakikita pa rin po natin ang taong bayan na kasalukuyang nagdiriwang, no? Ginugunita nga itong spirit ng EDSA, ang espiritu ng pagmamahal din sa kalayaan, Correct. Xiao. Yun nga, at yung pagkakaisa, no, na pwede pala nating gawin ang imposible. I think yun yung diwa ng EDSA eh. Imposibleng mapagbagsak ang diktador. Napakalakas nung panahon ng snap election. Pero ito ay sama-sama nating pagkilos. Ang Yolanda ay napakalaki ring problema. Ang kalamidad, ang korupsyon, ang kahirapan ay napakalaking problema. Ngunit maaari natin itong solusyonan, maaari natin itong pabagsakin kung tayo lahat ng mga Pilipino ay sama-sama. Ito ang mensahe talaga ng EDSA. At kasama pa rin po natin si Ginoong Conrad De Quiros to give us his thoughts on the President's speech this morning. It's a very interesting one. Tama yung sabi niya kanina. Sabi mo, remember that the other song ng EDSA was The Impossible Dream. Hindi ba? Yes. Paulit-ulit. Right. So, ganyan talaga ang sense mo na it was a dream. Para it seemed impossible at the time, pero naging reality. Kaya may element talaga ng very positive. May pagmamahal. Pero nagawa natin to, imposible to. Hindi lang imposible na matangkal si Marcos. Na magawa natin yan in a peaceful way na walang bloodshed. Imagine people coming together and ousting Marcos in a peaceful way. That seemed unimaginable at the time. But the speech was great, actually. Buti pinaalala nyo sa amin na Impossible Dream pala ang favorite song ni Ninoy Aquino at ni Evelio Javier. At gaya nga ng sabi ng Pangulo, walang imposible kung merong pagmamahal sa kapwa, sa bayan, mapaano man yung nilalabanan. Ang nilalabanan man ay yung diktadorya o ang kahirapan, korupsyon at kalamidad. At kanina rin nabanggit ng Pangulo, kasi nga naman sa EDSA naganap yung sentro ng People Power Revolution, yung mga proyekto ng pamahalaan na inilunsad kamakailan sa EDSA. Ito daw po ay umpisa ng pagpapaalala sa taong bayan ng obligasyon ng pamahalaan na pagsilbihan ang taong bayan. Right. Parang idea is we come together, parang nothing is really impossible. And maganda yung tema niya actually with Bohol, with the tragedies that been happening of late, na di ba, ang daming kalamidad na nangyayari and a lot of divisiveness at some point dahil sa mga politika. But we shouldn't lose sight of the dream that was EDSA. We should do well by our countrymen, and there's nothing impossible for us if we came together. Parang yung sinasabi natin, yung punot dulo dito, hindi lang patalsikin ang isang corrupt na diktador, kundi dapat ipagpatuloy yung pagbibigay ng ginhawa. And that is the obligation of the government. It's not just how you win. It's not just winning. It's how you win. Right. That's so well with EDSA. It's how we won. We won gracefully. We won magnificently. So hindi lang yung masamang pakikibaka para lang makakuha ng kapangyarihan. Right. But also I think maganda dito sa bringing it sa Cebu, it corrects some kind of revisionist thinking na But there's an element thing kasi that says it was the military that liberated the people. But the reality is it was the people that liberated the military, both from its tradition of cruelty during martial law, and also physically, literally, because they liberated them nung nag-mutiny sila and they could have been crushed without the people. So, it corrects that impression. It brings back the people and people power.
Okay, maraming salamat po for sharing with us your analysis on the President's speech today. Samantala po, alam nyo ba na ang MMDA ang isa sa mga pinakaunang ahensya ng pamahalaan po na nagsagawa ng search, rescue, and retrieval operation sa Leyte. At ang pinuno ng team na ito ay isang simple at tapat na public servant na 34 na taon na po na naninilbihan para sa mga kapatid nating nasalanta. Narito po ang kanyang kwento. Totoo ba itong nangyari? Para bang shock sila na as in parang robot sila na naglalakad, naghahanap ng mga family nila. Ang mga patay nandyan lang sa gilid. Tapos talagang mga bahay, palang totally washed out. Hindi na nga namin nagampanan yung retrieval. Una kasi yung nagbabag na lang kami, packing of dead bodies kasi talagang makikita mo. So yun ang uunahin namin. So nung naibag na namin yon, clear naman namin yung mga daan. Nagdadatingan na ro yung mga relief, tapos ibang tulong, mga responders. So para clear, kami yung mga nauna, isa sa nauna. So clearing, retrieval at ang ginawa na namin. So combination na yun. Pag na-clear, nakakita, ibabag, bubuhatin. Yun nga na isa kami sa mga nakarating doon. Maganda naman yung naging performance, maganda naman yung nagawa ng team namin, ng agency. O ang MMDM gumawa. With TLC, tender loving care, kahit patay, binubuhat namin. As a rescuer kasi, kung hindi ka handa sa sarili mo, hindi mo magagampanan yan. Pag okay kami, naka-ready, yung family namin, okay, 199% kami makakapag-rescue na wala kaming isipin. So, yung isipin na natin yung ano ba yung magagawa ko sa bansa ko. Hindi ko na hintayin pa yung ano ang magagawa ng bansa ko para sa akin, di ba? At nakikita nyo pa rin po ang aming live feed sa harap ng Kapitolyo ng Cebu kung saan naroon pa rin ang taong bayan na nakibahagi sa anibersaryo ng People Power. 28 years na po natin ginugunita ito. Samantala po ay magsasagawa ng isang press briefing ang Pangulong Aquino. Kasalukuyan lang po nating iniintay ang kanyang ibibigay na mga salita at mga kasagutan sa mga tanong ng ating mga kasamahan na miyembro ng media, Xiao. Siguro maganda, no, habang hinihintay natin ang mga gagawing press conference, balikan natin yung ilang mga pangyayari ng EDSA People Power Revolution. Ano? Ang himagsikan ng lakas ng bayan o People Power Revolution sa EDSA ay isang mapayapang demonstrasyon na nakilala silbing inspirasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Mula February 22 hanggang February 25, 1986, ipinakita ng mga Pilipino ang tunay na diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Nag-ugat ang revolusyong ito mula sa serye ng mga kilos protesta ng sambayanan laban sa diktadoryang Marcos. Sa pagbabalik natin sa mga pangyayari ng EDSA Revolution ng 1986, ang nabalita ang malawakang pandaraya sa eleksyon ni late President Marcos ang nagtulak kay dating Defense Secretary or Defense Minister Juan Ponce Enrile na tumiwalag sa pwesto. Siya ay sinuportahan ni na former President Fidel Ramos na siyang dating Armed Forces Chief of Staff, late Archbishop Jaime Cardinal Sin at ng ilang rebeldeng sundalo. Malaki rin ang naging papel ng ginampanan ng Radio Veritas sa revolusyong ito. Dito nanawagan si Cardinal Sin sa taong bayan na pumunta sa EDSA para suportahan ang mga rebeldeng sundalo. Madaling araw ng February 23, napilitan ang Radio Veritas na gamitin ang mas maliit nilang transmitter. Dala nga ng pagwasak ng kanilang main transmitter na gawa ng mga sundalo ng gobyerno. Sa kabila ng maliit na sakop ng broadcast, dinagsa pa rin ng mga tao ang EDSA. Sinalubong ng mga sibilyang nagkapit-bisig ang malalaking military tanks at mga armadong sundalo. At dito ay nagkaroon po ng prayer vigil, pamumuno ng apat o ng mga pari at madre. May mga gumawa rin ng barikada gamit ang mga sako ng buhangin at mga sasakyan.
February 24, tumalikod na rin sa diktadoryang Marcos ang ilan sa mga loyalistang sundalo sa pangunguna ni Major General Antonio Sotelo. Pagsapit ng huling araw ng revolusyon, dalawang magkaibang inaugurasyon ang naganap. Ang isa ay mula sa Club Filipino sa Green Hills at ang isa naman ay sa Palasyo ng Malacanang. Nanumpa sa harap ni Associate Justice Claudio T. Hanqui si late President Corazon Aquino na ating tinuturing na ina ng demokrasya. Sa kasagsagan ng revolusyon, hindi nagpakita ng mumunting kahinaan ng loob si Pangulong Cory sa pagpapatuloy niya sa laban ng kanyang yumaong asawang si Senador Benigno Aquino Jr. na siyang isa sa mga mahigpit na kalaban ni Pangulong Marcos. Siya, meron tayong makakasama sa ngayon dito po sa ating studio. Ayun, nandito po si former Vice Mayor Eufrates Maratas Jr. Magandang umaga po sa inyo, sir. Meron kami nakitang parang fish na mascot dito, tama po ba? Ano yung kahulugan nun? Pakisabi po sa amin, ano ba yung nangyari sa lugar ninyo at yung measures ng inyong pagbangon? The mascot actually signifies our project called the Pilar Pride Campaign. This is for a campaign for sustainable fisheries in our island, not just in Pilar but also in the whole Camotes Sea. So we are really here to highlight the cooperation between the government and NGO, our supporter called RARE. And we're very happy to be here because by conserving our marine environment, Yes. that is a very effective way of helping our people find food after the Typhoon Yolanda. Vice, how did you go about this project? I'm sure it took lots of funds and lots of manpower to bring this to fruition. So where did this come from, this idea, and how did you go about implementing it? Actually, it was initiated by a NGO, non-government organization called RARE. It is based in Arlington, Virginia. And we were, the LG chosen one of the 14 sites all over the Philippines to implement this project called the Pride Campaign. You've said that this helped you, this project, sustainable fishing, helped your kababayan get through the typhoon. Kasi po, di ba, nawalan po sila ng hanap buhay, na sira ang kanilang mga bangka. Paano po nakatulong itong proyektong ito sa kanila? After the typhoon, all the crops in the island will really damaged. So the people went to the sea for their food. Fortunately, the fish was still abundant. So that was very, very good for the people who were already tired of eating the canned goods. And sa kahit anong proyekto po ng ating pamahalaan, mapalokal man o nasyonal, mahalaga po yung kooperasyon ng tao. Paano po nila tinanggap itong proyektong ito? The campaign is actually on raising awareness and also for behavioral change, so that people will we will not only concentrate on having them hinuhuli, hindi lang for hinuhuli sila or focus on enforcement, but really on awareness and letting them know and feel how important the marine protected area is. Nako, marami pong salamat sa oras na ibinigay niyo sa amin, sir. At nakita natin sa storya ng inyong bayan na yung people power, hindi lang talaga yung pagpoprotesta. Kailangan ilagay natin ito, dalhin natin ito upang guminhawa ang ating buhay. Maraming pong salamat, sir. Thank you also for having us here. We are very, very happy to be able to participate in this activity. Ako, marami pong salamat. Ngayon, balikan muna natin siguro yung ating mga special video documentaries, para sa huling bahagi ng ating specially produced video sa mga disaster survivors, alamin natin ang kwento ni United Nations awardee Dr. Alfredo Arquillano na nakapanayam natin kanina lamang. At sa lahat ng islang dinaanan ng bagyong Yolanda, tanging siya lang ang isla na na walang casualty, zero casualty ang natala.
Subalit ang pambihirang kaganapang ito ay hindi dala ng swerte o tsamba, kundi ng responsibilidad sa pagganap ng pinagkatiwalaang tungkulin at ng pagsasama-sama ng bayan, people power sa paghahanda sa kalamidad. Before the typhoon, talagang binomonitor natin yon kung anong magiging sinong tatamaan. No? Nung makita ko na talagang talagang apektado talaga yung Camotes, so nagbigay ako kagad ng information na we have to evacuate dahil matindi itong typhoon na to. Ito na talagang kinatatakutan natin at tapos ang pinaghandaan natin. I was the mayor for 9 years. Parang naano ko na sa it's still my responsibility because alam ko responsibility ko pa rin na to provide them the information na para magiging desisyon tama. Totoo lang po, zero casualty po ang nangyari dito. Malaki po naming pasasalamat kasi pag hindi siguro kung hindi kami na-trainee, siguro maraming mamamatay, maraming mawawasak na mga bahay. In every crisis, there is always an opportunity. So that opportunity, you have to embrace na to ng opportunity, i-support na to ang mga programs sa government para mas madali natin ang recovery and reconstruction.